Iba talaga ang isang tao kapag ito ay mayaman, maraming pera, maimpluwensya o maraming koneksyon sa pamahalaan o government official. Alam niyo mga kapak, paulit-ulit sa aking mga vlog na ang standard o ang batas natin ay dalawang klase. Isang pang mayaman at saka isang pang mahirap. Although, ang batas natin mga kapak, ginawa yan ng ating mga magagaling na mambabatas. Yan ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Pero, pag ipinatupad ito, hindi na yun ang nasusunod. Kapag mayaman ka, mga kaupak, mas pumapabor sa'yo ang batas. Kapag mahirap ka, naku mga kaupak, malabo pa. Mga kapak, yan ang aking tinutukoy dahil yan ang ating topic ngayon na kung saan ang batas natin ay dalawang klase. Pero ginawa ito sa isa lang, pero nag-iiba na ito kapag ito'y pina-implement na. Ano yung mga kapak? Sa kaso ito ni Pastor Kibuloy. Ngayon mga kapak, nung una, ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy o ang attorney niya, si Kibuloy ay nasa anong tawag doon, yung kanilang tanggapan, hindi ko alam yung hindi ko alam yung simbahan nila yung KOJ, hindi naman kasi Katoliko yan, kasi Katoliko po ako, sorry. So ginagalang ko naman kung ano yung religion nila o paniniwala, especially yung mga member. Pero sa pinapakita ni Kibuloy, naku mga kaupak, nag-iisip ako kasi marami akong napapanood ng mga interview kay Pastor Kibuloy nung bago pa ito magkaroon ng ganitong pangyayari, na kung saan may mga nag-complain sa kanya diyan sa Senado na sa committee ni Risa Hontiveros. Ito ay yung tungkol sa kababaihan, na kumbaga equality. Ngayon mga kaupak, na ito daw si Pastor Kibuloy ay alam na natin, di ba? Paulit-ulit na highlight yan sa mga social media, especially sa mga news, na si Pastor Kibuloy ay may kaso. At hindi lang yung kaso niya mga kaupak, hindi lang yan dyan sa Senado. Actually bago nga lang yung sa Senado at saka sa Kongreso na pinapa-aresto na siya dahil patuloy na ini-snub niya ang mga pag-imbita sa kanya ng mga mababait. Patuloy na pag-imbita sa kanya ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Ganon mga kaupak. So ngayon, siyempre wala naman magagawa ang mga mambabatas kundi pag-i-stab mo, kundi bigyan ka ng ultimatum, pero hindi pa rin siya dumadalo. Kumbaga kaya binigyan niya na siya ng warrant of arrest. So, ngayon mga kaupak, ito si Kibuloy, alam mo, hindi ko alam kung paano explain, pero sa isang normal na tao, kung ikaw matalino ka mag-iisip, panoorin nyo yung mga interview mismo sa bibig ni Pastor Kibuloy na siya daw ay may hawak ng sanlibutan, ang kaluluwa daw natin, kaya daw niya patigilin ang lindol at ang kaluluwa natin hawak para daw tayo maligtas, kailangan tayo ay dumaan sa kanya. Pero alam mo mga kaupak, tama na mayroon din naman tama si Kibuloy. Sabi niya kasi doon mga kaupak, sa isang salita niya, pinayaman siya ng Diyos. Tama naman yon. Lahat naman tayo, gusto ni God, pag nakita tayo masipag, gusto ni God, umasenso din tayo para maranasan din natin. Kahit hindi si God, yung mga taong nasa tamang pag-iisip, yung mga anak natin, yung parents natin, kung ano man yung gusto sa karir sa buhay, gusto natin natural na umunlad. So, sabi niya, ang ganda ng ginamit niyang term, very agree ako doon na pinayaman ako ng Panginoon. Sabi niya, kaya siya hinahabol. Kasi pinagkaka-interesan siya. Alam niyo mga kaupak, kung pinayaman ka ng Panginoon, dapat ang isukli mo yon kabutihan sa iyong mga member. Pero bakit itong mga member na ito, mga miyembro mo, ay nagrereklamo dahil sa ginagawa mong pang-aabuso? Alam niyo mga kaupak,
na-experience ko yung Kingdom of Jesus. Kingdom of Jesus. Ni-research ko pa yung kanyang pangalan ha. Kingdom of Jesus mga kaupak. Meron sa palengke niyan yung parang nagsasalita. Alam mo, I'm very proud ako sa tao na yon. Kasi siya yung nagsasalita ng salita ng Diyos kahit mainit, based on the Bible. Diba nakaka-proud kasi ako tamad ako magbasa eh. Especially yung Bible ano. Ang hirap noon. Tapos alam niyo mga kaupak, meron siya mga parang nagpakaputing damit. Tiningnan ko yung parang meron silang yung pala isa yan sa mga nagpapayaman kay Pastor Kibuloy. Yung mga nanghihingi ng abuloy. Pero yun ay voluntary maski naman sa simbahan Pero nakakahanga lang mga kaupak kasi yung mga nagsasalita doon o nangangaral ng salita ng Diyos tapos kapalit ng abuloy. Alam niyo mga kaupak, nakakalungkot kasi ang buhay mismo nila may pinagdadaanan sila. Yung ginagawa nila hindi nakakatulong sa personal ng buhay. Bugkos, sabi sa isang witness, lalo pa siyang nababaon sa kahirapan. Ano ba namang klase yan, pastor? Ngayon mga kaupak, ang pinakalitis, yun na nga maraming reklamo. Pero wag natin tandaan mga kaupak na ang nagpayaman kay Pastor Kibuloy, hindi yung mga politiko na mayayaman ngayon, yung mga politikong mga hambog, yung mga politikong mga sikat, o yung mga artista na sikat, tulad ni Robin Padilla at ang mga Duterte, hindi yun ang nagpayaman kay Kibuloy. Ang nagpayaman kay Kibuloy, ayan ay ang mga tao na kanyang mga membro na ngayon nagrereklamo sa kanya. Yan yung mga nanghingi ng abuloy, yan yung gumagawa ng kailangan may kuta. Kaya nga dapat humarap si Kibuloy sa Senado para magkaalaman kung totoo ba ang sinasabi. Alam niyo mga kaupak, sa akin, hindi maglalakas ang loob ang mga yan. Napakadetalyado. Although, kinukumple nila, natanggal daw ng yung parang takip. Pero, syempre, pag sa una talaga mga kaupak, hindi pa yan tatanggalin. Kasi mamaya, kung anong mangyari sa kaso, di ba, meron na kaagad banta sa buhay nila. Kaya ngayon mga kaupak, pag talaga nagkaharap-harap na yan at saka mag-motion ang isang mababatas na kailangan ng tanggalin o mag-utos ang korte na kailangan ng tanggalin ang kanilang takip sa mukha, ayan na itatanggalin. So ngayon mga kaupak, yun po ang nagpayaman. Yung mga nagreklamo, yung mga membro, yun ang nagpayaman kay Pastor Kibuloy. Ako nga mga kaupak, nung hindi ko pa ito alam, humahanga din ako personally. Dahil sa mga binibitawan niyang salita. Pero medyo hindi lang sa akin lumampas sa utak ko. Yung mga binitawan niya na sinasabi niya siya ang hari ng sanlibutan, hawak niya ang kaluluwa natin, at saka kailangan kung gusto natin maligtas, dumaan sa kanya, at kaya niya patigilin ang lindol dahil siya adopted son. Although naniniwala ako, pero parang sobra. Parang dinaig ko pa si God, no? So ngayon mga kaupak, pero personally, dati humahanga din naman ako sa kanya. Yung mga kaunting interview, pero nung napanood ko yung mga interview na yan, parang nabawasan yung pagtingin ko. Ngayon mga kaupak, nung nagreklamo na yan, na mga membro niya, hindi na ako humanga kay Pastor Kibuloy. Kasi mahirap mga kaupak yung halimbawa ikaw ay isang ordinaryong tao, tapos nangangaral ka ng salita ng Diyos. Naku, napakahirap gawin yan mga kaupak, lalo na ngayon baka pagtawanan ka. Kaya humahanga ako sa mga taong nangangaral na dinadaan sa mabuti. Ang kumbaga, yun yung way niya para makaganti siya sa biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Kung halimbawa yung iba hindi naman mahilig mangaral ng salita ng Diyos, pero mayroon sila puso na mabuti, kumbaga dinadaan nila sa pagiging kindness o kaya magiging mabuting tao, kaya gumagawa sila ng mga vlog na nagtuturo kung ano yung kabutihan, o gumagawa sila ng mga humanitarian, yung katulad ng namimigay. Di ba? So ayun mga kapak, yun ang litis ngayon. Ang sinasabi ko na hindi balance ang batas, kasi mga kaupak, ilang araw na wala pa, hindi pa na-aresto si Pastor Kibuloy. Samantala, nung nakaraan linggo pa, inilabas ang warrant of arrest. Ang sabi ng kampo ni Pastor, nasa tanggapan lang siya ng kanyang religion. Pero feeling ko, sinasaywar lang ang mga tao. Ngayon mga kaupak, ang sabi ng pulis, mga Davao Police,
hindi daw nila alam kung saan yung location na ni ngayon ni Pastor Kibuloy. Ano ba naman yan? Pulis ba kayo talaga? Daig nyo pa. Yung mga pulis dyan sa East Timor. Ha? Yung mga pulis dyan, nahuli agad si Tebes. Hindi mismo, kumbaga, sa ibang bansa pa yun ha. Kayo sa Davao lang, hindi nyo nahuli. Hindi ba napakalalaki ng budget ninyo sa intelligence? Ay naku mga kaupak. Alam nyo naman kung magkano yung mga budget ng mga yan. Milyones! Alam nyo naman na si Pastor Kibuloy hinahanap na ng batas para magpaliwanag kung totoo yung mga reklamo sa kanya. Kasi ang mga reklamo sa kanya, hindi yan ordinaryong complainant. Kung mahirap yan mga kaupak, may ganyan, wala pang warrant of arrest, nakabantay na yan, nakasurveillant na yan, binitbit na yan, baka nga yan hindi makarating sa Senado. Ngayon, dahil ang batas natin ay hindi pantay, mga senador mismo, katulad ni Robin Padilla, ni Bato, ay nagpo-proteksyon or sila daw ang magsi-security, magbo-voluntary para maging safe ang seguridad o kaya maging ligtas, tiyak kaligtasan ni Pastor, anak ng titing. Itong mga senador na ito na hinalal ng taong bayan para proteksyonan ang kapakanan ng ating mamamayan, aba, ibaliktad. Mga kaupak, yun ang sa halip na proteksyonan niya ang interes ng taong bayan ng mga mambabatas na ito, mas pinoproteksyonan niya ang maimpluwensyang tao at mayaman. Kasi alam mo yung mga kaupak, kung mahirap yan, sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit ko yan sa aking mga vlog na sinasabi, kung mahirap yan, wala yang pera, hindi yang kilala, baka sa presinto pa lang yan, binitbit na yan kahit walang warrant of arrest. Ganyan ang batas natin. Pero kapag mayaman ka, mga kaupak, hindi mo halos mahagilap, hindi mo halos at may mga nagtatanggol pa. Kasi itong mga senador na ito, na ibinuto, pinapasahod ang taong bayan para proteksyonan ang kapakanan ng ating bansa, kapakanan ng mas nakakarami, kapakanan ng mga ating mga kababayan, lalo na ang mga naaabuso, para maging balance ang batas. Ano ang ginawa ninyo? Bakit kayo ibinuto ng ganyan? Nako, mga kaupak, tatandaan ko yan mga kaupak. Yang mga senador na yan, si Bongo, si De La Rosa, si Robin Padilla. Alam mo mga kabak, to be honest, si Robin Padilla, nangihinayang ako kasi hinahangaan ko yan dahil ang ganda ng mga karakter niya. Although, hindi alam ko naman na karakter lang yung sa pelikula niya. Pero, syempre, meron na rin ako basic na yun yung parang dynamic niya, kaya sumasalamin sa kanyang personality. Pero mga kaupak, baliktad pala ang nangyari. Para ako nabudol kay Robin Padilla. So, ayun mga kaupak, alam nyo ba, ang mga mambabatas noon, nagpapagalingan, nakikipagdebatihan sa kapakanan ng ating bayan at nakikipagpatagisan sa batas. Pero ngayon ang mga senador, naku mga kaupak, hindi ko alam kung anong tatawag. Bahala na kayo kung anong tawag sa mga walang alam. Hanggang sa muli. Bye. Love you.